Lumalabas na isang kinumpuning lumang barko ang lumubog na MT Princess Empress. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, base sa isinagawang investigasyon ng NBI. Ang testigong hawak ng NBI tungkol diyan, eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News. Bahagi raw siya ng nagsagawa ng rehabilitasyon sa barkong dati palang LPG tanker at tinatawag na MT Dorothy. Pero bukod sa katandaan, may isa pa raw nilabag ang barko na iniimbestigahan na ng Justice Department. Narito po ang pagtutok ni John Consulta, exclusive. Tanda na, scrap na nga eh. Scrap na. It's probably 50 years old. Yan daw ang lumabas sa investigasyon ng NBI kaugnay sa lumubog na oil tanker na MT Princess Empress ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Yung sinabi sa Coast Guard na bagong-bago yung barko, parang may intent to deceit na sa simulat sa pool pa lang. Sabi ni Remulla, sa ginagawa nilang investigasyon sa paglubog ng tanker na nagdulot ng oil spill sa Mindoro at karating lugar, may hawak na silang testigo na nagbigay na ng salaysay. May affidavit na kaming hawak ng isang taong nakakaalam ng pangyayari tungkol sa barkong ito. Ang taong ito, eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News. Itatago natin siya sa pangalang Dodong, na bahagi raw ng team na nagkumpuni sa barkong tinatawag ngayong MT Princess Empress. Ipinakita sa amin ni Dodong ang ilang larawan at video ng isinagawa nilang rehabilitasyon. Bago raw ito naging MT Princess Empress, ito raw muna ang MT Dorothy, isang LPG tanker. Nang mabili raw ito ng bagong may-ari, isinailalim daw ito sa rehabilitasyon sa Navotas noong 2020. Scrap value na yun eh. Anong ibig sabihin sir? Hindi na pwede pakinabangan? Pwede na pambinta na lang sana sa junk shop. Junk shop na dapat. Kaso yung ilalim hindi napalitan. Pag may portion na luma, yung butong, Yung ilalim. Yung ilalim. May mga patse-patse. na-repair yung iba luma na talaga. Pinahaba, pinataas, pinalapad at nilagyan ng bagong inner hull. Kinabitan naman daw ng mga bagong equipment ang barko. Sa 100% sir, ilan ang bago, ilan ang luma? Sa 100% siguro yung luma doon mga 30%. Ano bang problema sa pagkaluma, yung nagkalumaan na talaga? Mabilis mabutas sir. Kasi ano yun eh, hindi na sa makapal yung plancha. Sabi ni Dodong, nung una, gagawin dapat na barko para sa buhangin ang Dorothy. Pero nagbago raw ang isip ng may-ari at ginawa na lang tanker sa loob ng 5 buwan. Sabi raw ng may-ari, gawing tanker. Kasi maganda yung kita, kaya kinonvert ulit sa tanker yun. Ang mga nalalaman ni Dodong, ibinahagi na niya sa isang affidavit na hawak ngayon ng NBI Environmental Crime Division. Kinuha namin ng panig ng RDC, Royal Marine Services Incorporated, ang may-ari ng lumubog na MT Princess Empress. Sa isang text message, pinabulaanan nila ang impormasyong luma na ang kanilang barko. Pero bukod sa issue ng edad ng barko, sabi ni Secretary Remulla, may nakuha rin silang impormasyon na tumuloy pa rin daw sa paglayag noong February 28 ang MT Princess Empress sa kabila ng gale warning noong February 27. February 28, madaling araw, sinabihan na sila, ano ang karagatan, medyo mahirap, daanan, pero hindi rin pinansin, tumuloy pa rin sila. At para bang nung nag-maneuver ng bandang huli, ay too late na. At talagang doon na lang talaga, aksidente talaga mangyayari. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng may-ari ng barko ukol dito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Samantala, hindi na raw magkokomento ang may-ari ng MT Princess Empress na RDC Real Marine Services sa mga sumusunod na punto. Una, sa alegasyong ginawa raw ang barko para magkarga ng buhangin. At pangalawa, sa alegasyong hindi raw sumunod ang barko sa gale warning ng Pag-asa.